Papa Dudut. Mapagpalang araw sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa Barangay Love Stories. Ako po si Miriam, 36 years old na sa kasalukuyan at taga Santa Cruz, Laguna. Nung nangyari po ang kwento ko. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa amin ng kapatid ko na mula pagkabatay hindi ko na talaga nakakasundo. Tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Mean. Mas bata siya sa akin ng 2 taon. Dahil 2 lang naman kaming magkapatid ni Mean, bukod sa ama ay ang isa't isa na lamang ang masasandalan namin dahil ulila na kami sa ina. Si tatay na lamang ang magulang na meron kami. Namatay sa panganganak kay Mean si nanay kaya pareho kaming lumaki na makiama. Si tatay ang mag-isang nagtaguyod sa pag-aaral namin. May sariling jeep siya na pamasada at doon niya kinukuha lahat ng mga panggasto sa bahay at sa pag-aaral naming magkapatid. Mabuti na lamang at pareho kaming nakakuha ng scholarship sa college. Noong 2 na kaming nag-aaral ay nahirapan na rin si tatay. Kaya naman nag-part-time job din ako para sa pamasahe ko at iba pang mga gastusin sa eskwelahan. Nagbabaon na lamang ako ng pagkain para hindi ko na kailangan pang bumili. Si Mea naman ay ayaw niyang mag-part-time job noon dahil mahati raw ang oras niya sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Consistent Dean's Lister kasi ang kapatid kong yon mula sa unang taon pa lamang niya sa kolehiyo. Bilang panganay, ako na lamang ang nagsakripisyo para hindi na masyadong mahirapan ang kapatid ko. Nagsimula yung pag-aaway naming dalawa noong palagi akong napupuri ni tatay dahil matataas pa rin ang grades ko kahit na isinasabay ko ang pagtatrabaho. Minsan ako na rin ang sumasagot sa kuryente at tubig sa bahay para mas maibigay ni tatay ang pangangailangan ni Mean sa school. Pero hindi ko naman akalain na hindi pala magandang magiging dating noon sa kanya. May mga pagkakataon naman na pinakikisamahan namin ng maayos ang isa't isa. Lalo na kung kaharap si tatay. Pero kahit noong nagkatrabaho na kami, parang lahat na lang ng gawin ko ay iba ang dating sa kapatid ko, Papa Dudut. Ate, magkano yung babayaran natin ngayon sa kuryente at tubig? Nabayaran ko na. Ano? Di ba sabi ko naman sa'yo ako na sa kuryente at tubig dito sa bahay? Ako nang bahala sa mga bayarin dito. Gamitin mo na lang yung pera mo para sa mga anak mo. Para ano? Ikaw na naman yung mas magaling na anak kay tatay. Sa bagay, ganyan naman talaga pag paborito. Hoy ha, hindi ako paboritong anak at walang paborito si tatay. Ikaw lang naman na nag-iisip niyan eh. College pa lang tayo, palagi mo na lang iniisip na may kompetensya sa ating dalawa kahit wala naman talaga. Siyempre hindi mo maiisip yan kung gustong-gusto ka ni tatay. Alam mo, sinusubukan ko naman na pantayan ka, pero hindi mo ako pinagbibigyan. Gusto kong tumulong sa mga gastusin dito sa bahay para naman makita ni tatay na kaya ko na ring tulungan siya pero wala eh. Lahat na lang gusto mo sa'yo, para ikaw lang yung magaling. Naririnig mo ba yung sarili mo? Para kang bata na inagawan ng laruan. Wala akong intensyon na magmagaling at pagmukain ka na walang kwenta kay tatay. Kaya pwede ba? Umayos ka naman. Hindi yung palagi mo nalang minamasama yung ginagawa ko. Paano kung hindi magkakaganito ay napakayabang mo? Ano? At kailan naman ako nagyabang sa'yo? Yan mismong ginagawa mo, hindi pagyayabang yan. Pinamumukha mo na mas malaki sweldo mo kaya hindi mo na kailangan yung kakarampot na tulong na may bibigay ko. Hindi ko nga maintindihan kung anong kinagagalit mo eh. Ginagawa ko naman to para sa'yo. May pamilya ka na. May mga anak ka nang mas nangangailangan ng suporta. Kaya naman hayaan mo nang ako na yung sumagot sa mga gastusin dito. Hindi ba mas nakakahiya naman kung bumibisita ka lang naman dito sa bahay tapos ikaw pa magbabayad ng kuryente at tubig? Hindi mo talaga naiintindihan, no? Ano na lang sasabihin ng mga kamag-anak natin kapag nalaman nilang wala man lang ako na itutulong kay tatay? Sasabihin nila, wala akong kwentang anak.
Na makasarili ako kasi inuna ko yung sarili kong pamilya kaysa sa magulang natin na nagsakripisyo para makatapos tayo. Alam mo, hindi naman talaga yung pagsagot ko sa mga gastusin dito sa bahay yung problema eh. Kundi ang pride mo. Masyadong mataas. At saka, baka nakakalimutan mo na dito pa rin ako nakatira. Hindi ba tama lang naman na ako yung gumastos para sa konsumo namin dito? Nandito ka pa rin sa bahay na to kasi sip-sip ka kay tatay. Mea naman, hindi ko na kailangan sumipsip. Masyado na tayo matatanda para sa mga ganyang bagay. Ang gusto ko lang, maging maayos tayong lahat. Bakit kasi dito ka pa rin nakatira? Pwede naman bumukod ka na. Gusto mong iwanan ko si tatay, ganun ba? Gusto mo na makatotohanan ng sagot? Oo, ate. Gusto kong iwanan mo si tatay. Bakit kasi hindi ka pa bumuo ng sarili mong pamilya? Alanganin na yung edad ko para magbuntis kaya hindi ko na naiisip yan. Ginusto mo yan eh. Oo, tama ka. Ginusto ko to at hindi ko rin pinagsisisihan. Mas mahalaga si tatay kaysa sa ibang tao. Mas gusto ko siyang samahan, lalo na ngayong tumatanda na siya. At ako, mas ginusto kong samahan yung ibang tao. Eh di, lumabas din yung totoo. Ang hirap mo naman paliwanagan, Mean. Bahala ka na nga. Bahala ka nang isipin na sip-sip ako, mayabang ako, bida-bida. Total, hindi ko naman mababago yung tingin mo sa akin, di ba? Lahat ng sasabihin ko, masama sa'yo. Para matapos na to, sa susunod na buwan, ako naman yung magbabayad ng kuryente at tubig. Naintindihan mo? O siya, sige. Ikaw na kung ikaw. Pagod na ako makipagtalo. Gawin mo na lang kung ano yung gusto mo, okay? Total, hindi ka rin naman magpapatalo eh. Papa Dudut, ganon palagi ang nangyayari sa aming magkapatid. Kahit simpleng bagay lang ay nauuwi pa sa matinding pagtatalo. Palagi kasing iniisip ni Mea na hanggang sa edad naming yon ay nakikipagkompetensya pa rin ako sa kanya. Panganay ako sa aming dalawa, ako yung wala pang sariling pamilya. Mas nakakaluwag ako pagdating sa pera kaya gusto ko siyang tulungan hanggat kaya ko. Kagaya ng ginawa ko noong nag-aaral pa kami, ang kaso'y hindi naman siya tumatanggap ng kahit na ano mula sa akin. Noon pa man ay mataas na talaga ang pride ni Mean. Kung tutuusin nga ay siya yung mas matino sa aming dalawa. High school pa lamang kami noong naging active siya sa simbahan. Wala siyang naging bisyo at hindi siya napaaway sa eskwelahan kahit minsan at consistent honor student pa siya. Tuwang-tuwa nga sa kanya si tatay pero kahit minsan, hindi ako nakaramdam ng inggit sa kanya. Masaya ako sa kahit na anong achievement niya dahil alam kong pinaghirapan niya ang lahat ng mga yon. Ako naman ay medyo naging maloko noong high school pero magaling ako magtago kaya hindi yon nalaman ng tatay ko. Magkaiba nga pala kami ng school na pinapasukan ni Mea noong high school, Papa Dudut, kaya wala rin siyang alam sa mga ginagawa ko. Noong college naman ako ay nabuntis ako ng katrabaho ko sa fast food chain kung saan ako nagpa-part-time. Pero dahil sa stress, sa kakulangan namin sa pera at sa pag-aaral ay nakunan ako, Papa Dudut. Yun na nga ang pinaka masakit kong karanasan noon. Handa naman sana akong panagutan noong ama ng bata pero hindi na nangyari yun dahil wala na yung anak namin. Wala na akong magagawa ng panahon na yon at gaya ng mga kalokohan ko noon. Hindi ko rin yon pinaalam kay tatay. Walang ibang nakakaalam noon kundi ako lamang at yung katrabaho kong nakabuntis sa akin. Tuwing pinupuri ako ng tatay ko sa kasipagan ko sa pag-aaral at sa pagtatrabaho ay gusto kong umiyak. Dahil alam ko kung ano yung nawala sa akin para magawa lahat ng yon. At tuwing sinasabihan ako ni Mea na parang napaka-perfect kong tao na lagi nagpapabida kay tatay ay hindi ko matanggap yon dahil alam ko kung gaano kalaki ang diferensya naming dalawa, Papa Dudut. Nak, Tay, pasensya ka na kung pumasok na ako dito sa kwarto mo.
Nakabukas kasi yung pinto tapos narinig ko pa na umiiyak ka. May problema ka ba? Wala po, hindi ko lang po napigilan maging emosyonal doon sa pinanood ko kanina. Dahil ba talaga sa pinanood mo o dahil sa kapatid mo? Ay, kailan pa ba kasi kayo magkakasundo ni Mean? Kada punta niya rito, palagi na lang kayo nagtatalo. Ano na naman bang ikinagalit ni Mean? Hayaan niyo na po yun, Tay. Intindihin na lang po natin siya. Ayan ka na naman sa intindihin na yan. Kaya namimihasa yung kapatid mo na sinasagot-sagot ka kasi hinahayaan mo lang eh. Tay, kahit ano pa pong sabihin ko sa kanya, sasagot at sasagot pa rin naman siya eh. Ay, pero ano na nga yung pinagtalunan nyo? Tungkol po sa bayarin natin dito sa bahay. Ano namang problema sa bayarin? Masyado ba siyang nalalakihan? Hindi na naman niya kailangang makihati sa mga bayarin natin kasi hindi na siya dito nakatira. Yun naman po yung sinabi ko sa kanya. Pero ayaw niyang pumayag eh. Nagbumukha akong nagmamagaling at sipsip sa inyo. Ay, hayaan mo't kakausapin ko siya. Ay nako, wag na Tay. Lalo lang sasama yung loob nun sa akin. Iisipin pa niya na nagsusumbong ako sa inyo. Ano bang pwede kong gawin para magkasundo kayong magkapatid? Wala po. Tsaka, hindi na rin po ako umaasa na magkakasundo pa kami. Kung pwede nga lang na gawin ko na lang lahat ng gusto niya, gagawin ko yon para magkasundo kami, Tay. Pero, iba kasi yung gusto niya eh. Gusto niya iwanan ko na kayo rito. Ano? Sinabi yan ng kapatid mo? Ewan ko nga ba, pero baka sinabi niya lang yun para mag-asawa na ako tsaka hindi naman laging nakadikit ako sa inyo. Yun naman pala eh. May punto rin naman yung kapatid mo. Tumatanda ka na. Wala ka ba talagang balak mag-asawa? Tay naman eh. Huwag na nga po niyo akong tanungin ng mga ganyan. Sus, hanggang kailan mo ba iiwasan yung tanong ko? Hanggang sa hindi niyo na po itanong sa akin, Tay. Ganyan ka ng ganyan eh. Naunahan ka pa nung kapatid mo. Ayaw mo bang magkaanak? Meron na nga po sana eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ha? Hindi. Ang ibig ko pong sabihin, Tay, meron na po sana kung nagka-boyfriend ako kagad. Kasi, di ba nga po, medyo alanganin na ngayon kung magbubuntis pa ako. Kala ko may hindi ka sinasabi sa akin eh. Basta, anak, ayos lang naman sa akin kung hindi mo sasabihin kung magkaroon ka man ng boyfriend. Pwede rin namang sorpresahin mo na lang ako ng apo. Tay talaga, oh. Ang dami niyo na nga pong apo kay Mean. Nakukulangan pa po ba kayo ron? Iba pa rin yung sayo mismo. Tsaka gusto kong masubaybayan yung paglaki ng isa pang Miriam dito sa pamilya natin. Kita mo naman yung mga anak ni Mean. Puro mga barako. Ayaw niyo ba nun? Makakasundo mo kagad sila paglaki nila. Ay, basta. Bigyan mo ako ng babaeng apo. Makahiling naman po kayo dyan, Tay. Parang papasok lang ako sa CR tapos paglabas ko, may anak na kagad. Alam niyo ba ang sagot ko dyan, Tay? Saka na. Hindi mo ba talaga kayang pagbigyan ng tatay? Tay, idadaan mo na naman sa ganyan. Kahit konsensyahin pa kita araw-araw, gagawin ko yun. Mabigyan mo lang ako ng apo. Papadudot na pressure ako sa sinabing yon ni tatay. Tama rin naman ang mga sinabi niya na naunahan pa ako ng kapatid ko. Pero kahit gustuhin ko ay bigla na lamang akong nakakaramdam ng takot minsan. Hindi naman kasi talaga yung pag-aasawa ang kinakatakutan ko, kundi yung pagbubuntis mismo. Nakunan ako sa unang pagbubuntis ko at hindi ko yon makakalimutan. Kapag naiiwan akong mag-isa sa bahay ay natutulala na lamang ako habang ini-imagine kung gaano na sana kalaki yung anak ko kung nabuhay lamang siya. Hindi ko lang inaasahan yung pagbubuntis ko noon pero ni minsan ay hindi pumasok sa isipan ko na ipalaglag yung bata. Papadudot noong mga sumunod na buwan ay biglang nagkaproblema ang kapatid ko na si Mean. Nahuli niya kasi ng bababae yung asawa niya kaya naghiwalay na sila.
Sa kagustuhan niyang makalayo muna sa asawa niya ay lumipat muna siya sa bahay namin kasama ang dalawa niyang anak, Papa Dudut. Sa muling pagsasama namin ni Mean sa isang bubong, may nalaman ako mula sa kapatid ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago hiwalayan ang asawa si Mean ay nabuntis na naman pala siya nito. Sa sobrang galit niya ay nag-decide siya na ipalaglag na lamang yung bata na mahigpit naman naming tinutulan. Naintindihan ko naman siya kung bakit niya gustong gawin ang bagay na yon. Kapag lumaki na kasi ang tiyan niya, ay mapipilitan na siyang huminto muna sa pagtatrabaho. Iisipin na naman niya na wala siyang silbi sa bahay at ako na naman ang bida dahil ako muna ang sasalo sa mga gastusin. Sinubukan ni Mean na makipagbalikan sa asawa niya pero hindi na ito pumayag. Nangako na lamang ito ng suporta para sa mga anak nila at sa batang ipinagbubuntis niya pero wala na itong balak na ayusin pa ang relasyon nilang dalawa, Papa Dudut. Galit na galit ako noon sa ginawa ng bayaw ko pero hindi ko naman po ito pwedeng pigilan sa pagsuporta sa mga bata dahil ayaw na ni Mean na makipag-usap sa asawa niya ay sa akin na lamang pinapadala ang pera. Ang kaso, sa unang 3 buwan lamang nagpadala ang bayaw ko at ng mga sumunod na buwan ay nagsimula na itong pumalya. Kaya naman ako na ang sumagot sa pambaon ng mga pamangkin ko at sa ibang mga gastusin nila sa eskwela. Hindi ko na lang yon ipinaalam kay Mean dahil alam ko na magagalit lamang siya, Papa Dudut. Nak, nakaalis na ba yung mga bata? Nakaalis na po, Tay. Sasabayan ko na nga sana kaso maaga raw sila ngayon sa school. May flag ceremony kasi kaya hindi na nila ako mahihintay. Kung gusto mo, idadaan na kita sa trabaho mo. Mamamasada naman ako ngayon. Naku, wag na, Tay. Iba yung ruta mo Ay, ikaw talaga. Lahat na lang ng tulong tinatanggihan mo. Hindi naman porke tinatanggihan ko Ayoko nang tumanggap ng tulong mula sa inyo. Ayoko lang po talaga na masyado kayo napapagod. Tsaka abala yun sa pamamasada ninyo. Sus, kailan ka pa ba naging abala sa akin? Saka kung inaalala mo na baka mapagod ako mas malakas pa ako sa kalabaw, no? Kayang-kaya ko pa magtrabaho. Hindi pa nga ako senior Batang-bata pa. Hay naku, Tay. Huwag na nga kayong makulit. Hoy Miriam, mag-usap nga tayo. Oh, Mean. Gising ka na pala. Pwede bang mamaya na lang pag-uwi ko? Papasok pa kasi ako sa trabaho Hindi na to makakapaghintay kaya mag-uusap tayo ngayon. Mean, bakit ganyan ka makipag-usap sa ate mo? Wala kang galang Tay, pakiusap. Hayaan niyo muna kaming dalawa. Ano ba kasi yung problema nyo? Pag-usapan nyo ng maayos, hindi yung ganyan. Saka may trabaho pa yung ate mo. Tay, please naman. Ay, Tay, sige na ho. Iwan nyo na po muna kami. Kaya na po namin ito. Ingat na lang po kayo sa pamamasada ninyo. O siya, sige. Hindi na ako makikialam. Pero sana naman pagbalik ko buo pa kayong dalawa. Nakaalis na si tatay, kaya huwag ka na magpanggap. Ano bang sinasabi mo? Kailan pa hindi nagpapadala ng pera yung ama ng mga bata? Nung nakaraang buwan pa. Nung nakaraang buwan pa pala tapos hindi mo man lang sinasabi sa akin? Ganun ba talaga kahirap yon? O gusto mo na naman magmalaki sa amin? Pwede ba, Mean? Bakit? Hindi ba totoo? Malamang sinabi mo na naman kay tatay na ikaw yung sumasalo sa pambaon ng mga bata para ikaw na naman yung mabuting anak. Grabe ka naman, ate! Sana sinabi mo na lang yung totoo para nagawan ko pa ng paraan. Wala pang alam si tatay kaya wag mo siyang isali sa usapan. Pero bakit kailangan mo pa itago sa akin yon? Kasi alam ko na ganyan yung magiging reaksyon mo Alam ko na hindi ka tatanggap ng tulong mula sa akin. Mas gugustuhin mo pa na mangutang sa iba kaysa tanggapin yung tulong ko. Ganun kahirap yung sitwasyon kaya hindi ko sinabi sa'yo. Magkano na yung nagastos mo? Kwentahin mo lahat at ibabalik ko sa'yo. Wag na. Kailangan mo ng pera para sa panganganak mo. May pera pa ako, ate. Kaya ko pang suportahan ng mga anak ko. Alam mo,
Hindi na talaga kita maintindihan. Gaano ba kahirap intindihin na ayoko magkaroon ng utang na loob sa'yo, ha? Kung gusto mo makatulong, pues lumayo-layo ka sa akin. Huwag ka makikialam sa buhay ko at sa mga anak ko. Ganun lang kasimple. Kapatid mo pa rin ako. Hindi ko kailangan ng kapatid na katulad mo. Papa Dudut, yun na yata ang pinakamasakit na salitang natanggap ko mula kay Mean. Natulala pa ako noon at hindi ka agad nakapagsalita, pero pagkatapos nang sinabi niya ay hinayaan ko na lang ulit siya sa gusto niya. Maraming beses pa kaming nagtalo kahit sa kaliit-liitang bagay mula noong magsama na ulit kami sa isang bahay dahil ayaw niyang tumanggap ni isang kusing mula sa akin. Pero hindi ko na ipinilit pa na maging okay kaming dalawa. Kung ibang tao lang siguro siya, Papa Dudut, ay pasasalamatan pa ako sa ginawa ko. Baka kung may ibang tao na nakakarinig sa pagkatalo namin, kung sino ang magbabayad ng kuryente at tubig, ay hingin na lamang sa amin yung pera para tapos na ang problema. Ang hirap niyang pakisamahan. Napapagod na rin ako noon sa mga away namin. Ilang taon na rin kasing parang ang bigat sa dibdib pag magkasama kaming dalawa. Alam ko kung gaano kagusto ng tatay namin na magkasundo na kami, pero hindi yun nangyayari dahil sa ugali ng kapatid ko. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nanibago ako dahil nasanay na akong mas maaga pang nagigising sa akin si tatay. Wala naman siyang pasada ng araw na yon at wala rin akong pasok sa trabaho, kaya hinayaan ko na lamang siya na magpahinga muna. Pero hanggang sa umabot na ang 9:00 ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si tatay. Kaya medyo kinabahan na ako noon. Ilang beses pa akong kumatok sa pintuan ng kwarto niya pero hindi talaga siya sumasagot, kaya naman napilitan na akong pumasok. At doon ko na nga po nakita ang tatay namin na payapang nakahiga sa kama niya pero wala na siyang buhay, Papa Dudut. Parang masyado ng tahimik itong bahay. Namimiss ko na kagad si tatay. Pwede mo naman siyang sundan kung gusto mo. Mea naman, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin tapos dyan sa pagiging immature mo? Wow, nagsalita yung perfect daughter. Sige, ikaw na yung mature. Ikaw na yung mas matino at ikaw na yung mas successful sa ating dalawa. Pero sorry wala na kasi yung taong pagmamalakihan mo. Hindi ka na makakasipsip kasi wala na. Sumusobra ka na! Kung dati, kaya ko pang palampasin yung kawalan mo ng modo bilang respeto na rin kay tatay, pues ngayon hindi na, Mean. Nawala na yung ama natin. Tapos yan pa rin ang iniisip mo? Yung pakikipagkumpetensya mo sa akin? Hindi na mawawala tong nararamdaman ko hanggat nakikita kita. Ah, ganon. Gusto mo akong umalis dito sa bahay para sa'yo na to? Oo, gusto kong umalis ka na at mawala ka na rin sa buhay ko. Ang laki naman masyado ng galit mo sa akin. Kung makapagsalita ka, parang gusto mo na akong isumpa. Tsaka bakit ako aalis? Malinaw naman na sa ating dalawa iniwan ni tatay itong bahay. Ito lang ang pinamana niya sa atin, kaya dapat dalawa tayong mag-alaga nito. Hindi ko gusto na kasama kita rito. Eh di umalis ka! Bakit ako yung mag-a-adjust dyan sa kagaspangan ng ugali mo? Kung ayaw mo ako makita, di pumikit ka! Alam mo, walang patutunguhan tong usapan na to O buti alam mo, kaya ko ako sa'yo, magpahinga ka na lang doon sa kwarto mo at palamigin mo yung ulo mo. Baka sakaling sa susunod na mag-usap tayo, matino ka na kahit papano. Ewan ko sa'yo! Bahala ka dyan! Ewan ko rin sa'yo! Ay, sino naman kaya tong kumakatok na to? Sandali lang! Sino po? Paulo? Magandang araw, Miriam. Dito ka pa rin pala nakatira. Oo. Pero anong ginagawa mo dito? Nabalitaan ko kasi yung nangyari sa tatay mo. Ang kaso, huli na nung malaman ko kaya hindi ako nakapunta ng libing. Ayos lang yun. Halika, pasok ka. Salamat.
Maupo ka muna. Pagtitimpla kita ng kape. Nako, hindi na. Wag na. Okay lang ako. Naparito lang talaga ako para kumustahin ka. Buti naalala mo pa ako. Ang tagal na rin nun ah. Paano naman kita makakalimutan? May pinagsamahan din naman tayo noon kahit papaano. Sa bagay. Saan ka na nga pala nagtatrabaho ngayon? Sa Maynila na ako. Ikaw, balita ko, maganda na rin trabaho mo. Ay, nga pala. May asawa ka na ba? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang malaman kung paano mo nalaman yung nangyari sa tatay ko. Hinanap kasi kita sa Facebook tapos nabasa ko yung tungkol dun sa nangyari sa tatay mo. Naisip ko na puntahan ka. Oo. Nakapublic nga pala yung post ko na yon. So, pwede mo na bang sagutin yung tanong ko sa'yo? Wala pa ako asawa. Wala rin akong boyfriend. Parang wala na nga akong balak na magkaroon eh. Bakit naman wala? Sa ganda mong yan? Nako, masyado na yata akong matanda para sa mga ganyang bagay. Bakit mo naman naisip yan? Sino naman may sabi sa'yo masyado ka ng matanda? Sa pagkakaalam ko, pareho lang tayong 35 pa lang. Hindi naman masama kung susubukan pa rin natin. Papadudot matapos ang ilang taon na puro trabaho lamang ako ay muli akong nakaramdam ng kilig dahil sa sinabing yon ni Paulo. Si Paulo nga pala yung katrabaho ko noon na nakabuntis sa akin. Naging maayos naman kami noon sa kabila ng nangyari sa anak namin. Hindi siya nagalit sa akin at hindi rin niya ako sinisi. Pero ako na mismo ang umiwas noon sa kanya dahil na rin sa hiyang nararamdaman ko. Nung makagraduate nga ako at magkatrabaho ay wala na akong naging balita sa kanya. Hindi na rin kasi kami nagkausap ang muli. Sa mahabang kwentuhan naming dalawa ay nalaman ko na nagka-girlfriend na rin daw siya noon. Kaya hindi na niya ako kinulit pa. 3 na ang naging girlfriend niya pero hindi rin naman daw nagtagal ang mga yon. Ang sabi niya gusto na raw niyang magkaanak. Pero lahat ng nakakarelasyon niya ay iniiwasan niyo na mangyari. Nalaman ko rin na umuwi siya ng probinsya para magbakasyon ng 1 linggo kaya may ilang araw pa siya bago bumalik sa trabaho niya sa Maynila. Doon na niya ako in-invite na mamasyal at kumain sa labas ng kaming dalawa lamang. Ewan ko ba pero iba ang ipinapakita niya sa akin ng panahong yon. Ayoko lang mag-assume papadudot pero sa tingin ko noon ay may balak siyang makipagmabutihan sa akin ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masaya ako sa muling pagkikita namin ni Paulo. Pero parang mas naging masaya ako sa nalamang wala pa siyang asawa at wala rin siyang girlfriend ng time na yon, papadudot. Sinubukan ko lang kontrolin ang nararamdaman ko pero naroon pa rin yung pakiramdam na umaasa ako na manliligaw nga siya. Hindi naman naging kami noong nabuntis niya ako kaya kung sakaling liligawan niya ako ay yun ang unang pagkakataon na magkakaroon kami ng relasyon. Sa dami ng napagkwentuhan namin ay hindi rin namin naiwasan, papadudot, na mapag-usapan yung tungkol sa mga nangyari sa baby namin. Hindi ko naman napigilang maging emosyonal. Dahil tuwing napag-uusapan talaga yon ay bumabalik yung sakit na nararamdaman ko. Hindi ko alam na hanggang sa pagkakataon na yon ay nakakaramdam pa rin ako ng panghihinayang. Maging si Paulo. At madalas pa rin naaalala yung sanay magiging anak namin tuwing nakakakita siya ng mga batang naglalaro. Pero ang hindi ko alam ay habang pinag-uusapan namin yon ay lihim palang nakikinig ang kapatid kong si Mean. Papadudot. Ate, ako na yung magluluto ng hapunan natin. Ano bang gusto mong ulam? Ha? Sabi ko, anong gusto mong lutuin ko para sa hapunan? Alam ko, narinig ko yun. Pero bakit ikaw ang magluluto? Bago yun ah. Ate naman eh. Ngayon ko na nga lang gagawin to tapos gaganyanin mo pa ako. Naninibago lang kasi ako sa'yo.
Parang kaninang umaga lang eh. Galit na galit ka pa sa akin. Tapos ngayon, parang bigla ka naging maamong tupa. Pasensya ka na kanina, ate. Medyo mataas pa kasi emosyon ko nun kaya naging ganun ako sa'yo. Yun lang tapos biglang okay ka na? Bakit parang ayaw mo na maging okay tayo, ate? Alam mong hindi yun ang ibig kong sabihin, Mean ha? Gusto ko lang malaman kung ano yung nakapagpabago dyan sa isip mo. Ang totoo niyan, ate, narinig ko kasi yung pag-uusap niyo nung bisita mo kanina. Hindi ko naman sinasadya. Palabas kasi ako ng kwarto tapos narinig ko yung tungkol sa naging pagbubuntis mo noon. Alam mo na pala. So ano, wala ka bang entry ngayon? Meron ka ng malaking bala sa akin ngayong alam mo nang nabuntis ako nung college pa lang ako. Hindi ako ganun ka-insensitive, ate. Alam kong may hindi tayo pagkakaunawaan at malaki yung inis ko sa'yo, pero sa ganitong pagkakataon, hindi ko kayang gamitin yon para i-down ka. Ina rin ako, ate. Alam ko kung kaano kasakit yung pakiramdam na mawala ng anak. Pero sana sinabi mo yun sa amin ni tatay. Bakit pa? Hindi naman importante yung nararamdaman ko noon. Ikaw, sobrang busy ka sa pag-achieve ng goal mo na maging consistent Dean's Lister. Kasi pangarap mo na maging cum laude. O tapos ako, hindi na nga ako kasing talino mo, nabuntis pa ng hindi ko naman boyfriend. Kung sinabi mo yun, Kung sinabi ko, ano, magbabago ba yung tingin mo sa akin? Sa pagkakakilala ko sa'yo noon, baka tawanan mo lang ako tsaka ipahiya sa maraming tao. Hindi ko naman ginusto na mawala ng anak eh. Kahit sa maling panahon siya nabuo, kahit kailan, hindi ko naisip na ipalaglag siya. Gusto ko siyang panindigan, palakihin na ng isang mabuting bata. Pero paano ko pa gagawin yun, di ba? Sa sobrang pag-iisip ko sa mga problema ko, nawala siya sa akin. ate, sorry. Sorry kung ganun yung naiparamdam ko sa'yo noon. Pero hayaan mo na yun. Tapos na yun eh. Hindi ko na rin naman maibabalik yung buhay ng anak ko. Kaya ang ginawa ko na lang, yun, nagpatuloy ako sa buhay ko. Kahit na may mabigat akong dinadala sa dibdib ko. Ate, sorry talaga. Sorry. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganun kasakit yung nangyari sa'yo. Nawalan ka na ng anak tapos palagi pa kitang inaaway at inaakusahan ng kung ano-ano. Napakasama akong kapatid sa'yo. Sorry, ate. Kalimutan na natin yun, Mean. Wala na si tatay, kaya sana magkasundo na tayo. Hindi pa naman huli ang lahat sa atin eh. Mangyayari yun kung patatawarin mo na ako, ate. Ang drama naman natin ngayon. Parang hindi tayo to ah. Tsaka ang bait-bait mo na. Sino bang sumapi dyan sa katawan mo ha? Baka mamaya sinapian ka na ni tatay ha? Ate naman eh. Nakikipag-ayos na nga, nangiinis ka pa. So sige na. Pinapatawad na kita. Ayos na yon, okay na yon. Wait lang, ate. May ibibigay pala ako sa'yo. Ano yon? Ito, Piso? Ano naman ang gagawin ko rito? galing yan kay tatay. Hindi ko alam kung bakit pero sabi niya, kapag nagkabati na raw tayo, ibigay ko yan sa'yo. Papadudot doon na nga kami nagkasundo ng kapatid kong si Mean. Tinanggap ko yung binigay niyang piso. Nang hawakan ko yun ay parang naramdaman ko rin si tatay. Hindi ko kasi alam na kinausap na niya si Mean bago pa siya mawala para makipag-ayos na sa akin. Hindi ko makakalimutan yung piso na yon kasi noong bata pa kami, yun ang una naming pinag-awayan. Sabi kasi ni tatay, hati raw kami pero dahil pinag-awayan lang namin yon ay binawi na lang niya at saka tinabi. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut, and finally ay natapos din ang bangayan namin ni Mean. At nangyari lahat ng yon dahil sa muling pagdating ni Paulo sa buhay ko.
Natuloy yung mga plano naming date at pamamasyal ng kaming dalawa lamang. Bumibisita pa siya sa bahay para makipagkwentuhan sa akin at sa kapatid kong si Mean. Natuwa naman ako dahil magkasundo silang dalawa. Hindi kasi nakaranas na magkaroon ng kuya ang kapatid ko dahil dalawa lang naman kaming magkapatid at pareho pang babae. Kung nabubuhay pa sana si tatay, siguradong sobrang saya niya sa mga nangyari. Gayunpaman, kahit na hindi na namin noon kasama si tatay, naramdaman namin na masaya na siya kung nasaan man siya. At syempre tungkol naman sa love life ko, totoo nga palang hindi pa huli ang lahat para sa mga babaeng nasa mid-30s na ang edad. Hindi totoo na sa pera na lang tayo kikiligin. Pwede pa rin palang kiligin kapag dumating na sa atin ang tamang tao. Bago bumalik sa Maynila si Paulo, ay formal na nga niyang sinabi na manliligaw na nga siya sa akin. Sinagot ko rin naman siya matapos ang ilang buwan ng panliligaw niya. Hindi naman naging hadlang ang distansya namin sa isa't isa dahil nagkikita pa rin kami tuwing weekend. Pero dahil nakakapagod din naman ang biyahe ay nagplano na akong lumipat ng trabaho sa Maynila. Pero bago yon ay kinailangan ko munang manatili pa ng 1 buwan sa kumpanya habang naghahanap pa ng kapalit ko, Papa Dudut. Ano namang naisipan mo at dinala mo ako dito sa park? Wala lang. Anong wala lang eh, excited ka pa nga kanina nung pinapunta mo ako rito. Hindi ba pwedeng gusto ko lang magpahangin dito? Tsaka ang saya kaya panoorin ng mga pamilyang namamasyal, oh. Nakaka-inspire tuloy magkaanak. Ano? Hoy, umayos ka nga. Bakit? Hanggang ngayon ba ayaw mo pa rin? Ay, nakakatampo na yun ha. Buti pa nung college pa lang tayo. Kahit hindi pa tayo, pumayag ka na. Tumigil ka nga ha. Babanggitin mo pa talaga yon. Nakakahiya kayang pag-usapan. Oh, last time sukang-suka ka kapag nakakarinig ka ng babaeng nagpapabebe. Tapos ngayon, bigla ka na rin naging ganun. Alam mo, isang asar mo pa talaga, uuwi na ako. Uy, teka lang naman. Walang uuwi hanggat walang sumasagot ng oo sa akin. Sandali lang, may kukunin ako. O eto. Ano yan? Para saan yung maliit na kahon na yan? Han? Han, kahit wala pang 1 buwan mula nung sagutin mo ko, alam ko at sigurado na ako na ikaw yung babaeng gusto kong makasama habang buhay. Hoy, ano ka ba? Seryoso ako. Ilan na yung naging girlfriend ko noon pero hindi ko naramdaman sa kanila yung saya at contentment na hinahanap ko kasi sa isang relasyon eh. Sorry, alam kong sobrang madrama na tong sinasabi ko pero alam mo naman na mahal kita, di ba? At wala na akong planong pakawalan ka pa. Kaya Han, gusto kitang tanungin ngayon. Handa ka na ba? Handa ka na bang pakasalan ako? Siyempre naman. Paano ko naman tatanggihan yung isang kagaya mo? Bukod sa mabait, responsable pa. Doon pa lang sa gusto mo akong panagutan nung nabuntis mo ako, nakuha mo na ako eh. Pero hindi pa kasi ako noon handang makipagrelasyon. Alam mo naman yun, di ba? Kaya ngayon na okay na lahat. Wala nang dahilan para tanggihan kita. Han, thank you ah. Finally, eto na. Yun! Sobrang saya ko. Oh, isuot mo na tong singsing. Dali. Akin na yung daliri mo. Ayan. Bagay na bagay sa'yo, no? Oh, Mean! Mean. Uy, grabe naman yung reaksyon nyo. Para kayo nakakita ng Diyos ang multo. Sabi ko na eh, kayo talaga yung nakita ko kanina. Teka sandali, mukhang may naganap na proposal ah. Late ka na. Ay, teka, ano ba ginagawa mo rito sa park? Huwag mo sabihin may ka-date ka rin. Naku, sana nga meron ate. Pero wala eh. Nandito lang ako para tumambay habang hinihintay yung uwian ng mga bata. Tsaka nakakainip din sa bahay. Sa bagay, pero hindi ka ba nahihirapan? Malapit ka na mga anak ka. Kaya ko pa naman ate.
Tsaka para namang ang layo-layo nitong park sa atin ilang minuto lang naman yung biyahe. Pero teka, bago lumayo yung usapan, sagutin niyo muna yung tanong ko. Magpapakasal na kayo, no? Hindi ko lang narinig lahat ng sinabi nitong si Kuya Paulo, pero sa huling narinig ko, mukhang nag-propose na nga sa'yo. Hay nako, bumait ka nga pero naging chismosa ka naman. Tingnan mo to, huwag ka namang ganyan sa kapatid mo. Pero sige, ako na ang sasagot sa tanong ni Mean. Oo, ikakasal na kami ng ate mo. Pero pag-uusapan pa namin kung kailan. Wow! Congrats! Happy ako para sa inyong dalawa. Totoo yan ha. Hindi ko kayo chinacharot. Kaya kapag magpaplano na kayo para sa kasal nyo, sali nyo ko. Ano ka ba? Siyempre naman kasama ka. Wala nang kailangan pagdebatihan pa. Tsaka kahit na mas matanda tong ate mo sa'yo, mas nauna ka namang ikasal sa kanya. Kaya sigurado ako na malaki yung may tutulong mo sa preparation ng mismong kasal. Nakakaloka ka, Kuya Paulo. Harap-harapan mong pinapamukha sa ate ko yung edad niya. Kaya nga eh. Ay, ibalik ko kaya tong engagement ring na binigay niya. Go, ate! Papa Dudut, halos wala na nga po akong mahiling ng mga sandaling yon sa sobrang saya ko. Tinanggap ko ang alok ni Paulo na kasal, hindi lang dahil sa edad ko kundi dahil sigurado na akong siyang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Inisip ko noon na wala namang masama kaya tataya ako sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay kasal na kami ni Paulo at sobrang saya ko nga po dahil 3 buwan na akong buntis. Dahil nga sa medyo masela ng pagbubuntis ko ay hindi na muna ako pinagtrabaho ng asawa ko. Si Mea naman ay nakapanganak na siya at kumuha na lamang ng tagapag-alaga sa bata para makabalik na siya sa trabaho. Mula nung ikasal kami ni Paulo ay dito na kami tumira sa Makati dahil nandito ang trabaho niya. Ipinagpaubaya ko na kay Mean yung bahay na iniwan sa amin ni tatay dahil alam ko na mas kailangan niya yon. Pero palagi niya akong kinukulit na umuwi naman doon kahit paminsan-minsan lang. Kaya naman nangako ako sa kanya na kapag nakapanganak na ako ay buwan-buwan kaming bibisita sa kanya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Dudut, at maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Patuloy ko pa rin pong susuportahan ang inyong programa. Sana po ay mas marami pa kayong kwento na maibahagi sa amin. Ang inyong pong forever kapuso at kabarangay, Miriam. Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga rito po siya, Papa Dudut, pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kaming umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ng wife ko ang gusto kong i-share sa inyo kundi ang kwento ng pamilya namin. Papa Dudut, tubong Masbate po ang angka namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po naghihikahos. Dati pong machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng telahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. 2 lamang po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya ay nabuntis siya ng boyfriend niya at nalaman niyo ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa huli ay pinatawad at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama ni na ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman ni na mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ng bababae pa.
Pinag-iwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sina ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yon dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, ate. Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, di mo ako maluloko. Halata namang umiiyak ka oh. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ka pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kaming project. Yayayain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak, no? Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Ikwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Makakapaghintay naman yung sikmura ko. O sige, pasok ka muna. Sige, Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na natupi ko na. Mga nilabhan ko yan kanina. sige ate. Huhulaan ko. Tungkol na naman ba yan dun sa dati mong kinakasama? Oo eh. Tinawagan mo na naman ba siya, ate? Oo, pero nalaman ko may iba na siyang kinakasama. Ha? Seryoso ba yan? Seryoso. Tapos sinabihan niya ako na hindi na siya makakapagbigay ng sustento sa anak namin. Nag-iipon daw kasi siya ng pera para dun sa panganganak ng bago niya. Kapal ng mukha nun ah. Anong sinabi mo sa kanya? Katulad nung dati, nagalit ako. Tinanong ko kung paano niya nagawa sa amin ang anak ko na basta na lang ipagpalit sa iba. Pero sinumbatan niya ako. Ako naman daw yung umalis at kami yun ang iwan sa kanya kaya wala akong karapatang magalit. Matagal ka na niyang niloloko, tapos sinasaktan ka rin niya. Lakas naman ng loob niya na sisihin at sumbatan ka. Ay, ate naman. Bakit hanggang ngayon gusto mo pa rin makipagbalikan sa lalaking yun? Hindi ko rin alam ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ko deserve na saktan at abusuhin pero parang hindi ko naman kaya mawala siya sa akin. Kaya lang, mukhang wala na talaga. Hindi na maaayos yung pamilya namin kasi may iba na siya. Sorry ate, pero para sa akin, matagal nang sira yung pamilya niyo at kasalanan niya yun. May kasalanan din naman ako. Siguro kasi hindi ako naging sapat sa kanya. Ang sabihin mo, masyado siyang mapaghanap. Kung pwede ko lang talagang pangangain yung lalaking yun, gagawin ko. May ganti man lang kita sa kanya. O kaya kahit isang malakas na sapak lang ate. Talagang ayaw mong naagrabyado ang ate mo ah. Ayoko talaga. Kaya nga ang saya ko nung naghiwalay na kayo eh. Kaso, nakakalungkot din naman ngayon kasi mukhang di ka pa rin okay. Ang hirap naman kasi maging okay. Hanggang ngayon kasi, mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong kayanin para sa anak ko. Hindi ka naman namin minamadali na maging okay agad, ate. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni na mama at papa. Lalo na ako. Pwede mo akong kwentuhan. Makikinig ako kahit na paulit-ulit pa yan. Kapatid mo ko. Paramay mo ko lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat, Errol. Sa totoo lang, gumaan ng konti yung loob ko nung naikwento ko na sa'yo. Walang anuman. Basta kung anumang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin.
Saka malalampasan mo rin yan, ate. Nagawa mo at kinaya siyang iwan para sa kapakanan niyong mag-ina. Alam ko, wala ako sa sitwasyon mo pero kahit papano, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon. Hindi ka pa rin makabitaw. Hayaan mo na muna. Iiyak mo lang. Magiging maayos din ang lahat. Aminado ang ate ko na nabulag siya sa pag-ibig at pinagpalit niya yung pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral noong pumayag siyang may mangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Mula nang bumalik siya sa bahay namin ay walang araw na hindi ko nakita sa mga mata ng kapatid ko yung hiya at pagsisisi dahil sa sitwasyon nila noon ng pamangkin ko. May pagkakataon din na narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaking yon habang kausap niya sa cellphone. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabalikan nila. Gusto ni ate na sila ang piliin sa halip na yung bago nitong kinakasama. Dahil doon ay alam kong hindi pa rin nakakapag-move on si ate kahit na naranasan niyang abusuhin at saktan ng taong mahal niya. Nalulungkot din ako para sa pamangkin ko dahil hindi man lang nito mararanasan na magkaroon ng buong pamilya. Pero naniniwala po ako na masyado nang makaluma ang konseptong ito. Para kasi sa akin ay walang silbi ang pagiging buo ng isang pamilya kung meron namang nang aabuso. Hindi dapat ginagawang normal ang pagtitiis sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan para lamang masabi na kompleto at buo ang isang pamilya. Kaya sang-ayon po ako noong binawin ni na mama at papa si ate sa abusado niyang kinakasama. Galit na galit po ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko at sa anak nila. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung bakit may ganong klase ng mga tao. Yun bang nasa kanila na ang pamilya na pinapangarap ng iba pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit? Alam ng parents ko na close kami ni Ate Aida, Papa Dudut, lalo na ni Mama. Kaya nga hindi na bago sa amin na minsan ay napag-uusapan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, Papa Dudut. Ma, ako na po maghuhugas dyan. Maupo na lang po kayo at tapusin niyo yung kinakain niyong cake. Sigurado ka ba, anak? Opo, saka kayo na rin yung nagluto. Baka mapasma kamay niyo. Mamaya ka na maghugas dyan. Upo ka muna tapos samahan mo ko kumain dito. May isang slice pa kasi ng cake na dala ng papa mo. Ubusin mo na para hindi ko na ilalagay sa ref. Sige po. Kumain na po ba nito si ate? Parang di ko siya nakitang kumuha ng cake kanina. Hindi nga eh. Walang gana yung ate mo. Paborito pa naman niya to. Baka hanggang ngayon malungkot pa rin siya. Ano bang ikalulungkot niya? Yung paghihiwalay nila nung tatay ng anak niya? Opo. Eh bakit niya ikalulungkot yon? Dapat nga magalit siya sa lokong yun eh. Sabihan ba naman siya na di susustentuhan yung anak nila? Napaka-irresponsabling lalaki. Yun na nga po, ma. Sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sarap pangaan. Mabuti pa nga, nang makaganti naman tayo doon. Seryoso? Gusto niyo ako makipag-away? Siyempre biro lang. Pero kasi ako yung nasasaktan sa sitwasyon ng ate mo. Sinabi ko nga sa kanya na ireklamo niya yung hindi pagsusustento eh. Pero siya na rin ang may sabi na wag na lang gawin yon. Kaya naman daw niya buhayin yung anak nila. Ang lambot talaga ng puso ni ate pagdating sa lalaking yun. Ganun yata talaga kapag mahal mo, ma. Bakit niya mamahalin yung ganong klaseng lalaki? Hindi nga iniisip nung lalaking yun na magiging kinabukasan nilang mag-ina. Hay! Ibang klase. Lakas pa ng loob na ipangalanda ka na pinagpalit niya yung ate mo. Sinabi pa na sina ate naman daw yung umalis at nang iwan. Kaya siguro malakas ang loob na ipagpalit sila. Naaawa talaga ako kay ate kasi hindi niya deserve yun, ma. Kahit naman sino maaawa sa ate mo. Kaya ikaw, wag mong gagayahin yung ganong klaseng lalaki, ha? Si mama talaga. Sumagot ka na lang, Errol. Ma, hindi niyo na po kailangang sabihin yun sa akin.
Nakita ko naman po kung paano tratuhin ng lalaking yun si ate. Kaya hindi ko yun gagayahin pag ako naman yung nagkaroon ng pamilya. Pero saka na yung pagpapamilya mo. Ang bata-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? Wag po kayong mag-alala. Kasi wala pa naman sa isip ko yun pagkakaroon ng sariling pamilya, ma. Magtatapos muna po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa inyo ni na Papa. Nanghihinayang lang talaga ako na hindi na nakatapos ng pag-aaral yung ate mo. Pero ayoko na siyang sisihin ng paulit-ulit kasi nangyari na yon. Ang mahalaga, ligtas na siya mula dun sa mapang-abuso niyang kinakasama. Nagpapasalamat naman po si ate kasi magkakasama na ulit tayo. Lalo na po dahil sa second chance na binigay niyo sa kanya. Matitiis ba naman namin ang ate mo? Anak namin yon. Walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak. Tandaan mo yan. Pero sana lang tulungan ni Aida yung sarili niya. Huwag na niyang hangarin na makipagbalikan sa ama ng anak niya kung ayaw niyang tuluyang masira ang buhay nila ng anak niya. Papa Dudut, naiintindihan ko po si Mama dahil magulang siya. Nag-worry lamang siya sa anak niya kaya binawi niya si ate. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ako yung nakakapansin na malungkot ang kapatid ko sa paghihiwalay nila ng dati niyang kinakasama. Pero pilit pong tinatago ni Ate Aida yung lungkot na yon para hindi naman makita. Nagpapasalamat siya sa mga magulang namin dahil sa kabila ng lahat ay nagkaayos pa rin sila at tinanggap pa rin siya sa bahay namin. Pero alam namin ni Mama na may kulang pa rin kay ate at hinding-hindi yon mapupunan ng pag-ibig na kaya naming ibigay sa kanya bilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay umasa pa rin ako na may magandang mangyayari. Lagi ko pong pinapakita at pinaparamdam kay ate na gaganda rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Bukod doon ay mahal na mahal ko ang anak niya. Kaya naman ang hiling ko lang ng mga panahong yon, kung pagbibigyan pa ng Panginoon na magkaroon ng bagong tatay ang pamangkin ko, sana ay yun na talaga ang lalaking magmamahal ng totoo sa kanila ng ate ko. Hiniling ko noon na kung may darating man sa buhay ng ate ko, sana'y hindi na siya saktan o ipagpapalit sa iba, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon na nagtatrabaho si Papa sa pabrika sa Pasig bilang machine operator, pananahi naman ng shorts, sando at bestida ang pinagkakabalahan ni Mama. Wala ba kaming negosyo noon o pwesto sa Tiangge, Papa Dudut, laging sinasabi ni ate na gusto niyang magkaroon ng negosyo para sa mga magulang namin kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Pero hindi na yun natupad noong nabuntis siya at nagkaanak. Kaya siguro sumama rin ang loob sa kanya ng mga magulang namin dahil hindi biro ang tuition na ginastos nila para sa pag-aaral ni ate noon sa kolehiyo, na nabaliwala lang noong tumigil siya at nag-asawa ng maaga. Kaya yung pag-aaral ko na lamang po ang pinagtuunan ng pansin ng mga magulang namin, pero nahirapan pa rin kami noong naaksidente si Papa. Nabangga po ang sinasakyan niyang motor ng isang truck dahilan para maapektuhan ang kanang binti niya. Ilang buwan din po siyang nag-therapy at doon napunta halos ang lahat ng perang inipon ng mga magulang namin. Nung umuwi si ate sa bahay namin ay naghanap siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Si Mama nag-alaga sa anak niya at tumutulong din po ako kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho po bilang store clerk at cashier sa isang shawarma store sa mall ang ate ko. May mga pagkakataon na yung sweldo na niya ang bumuhay sa amin ng ilang buwan. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng baon sa school at paggastos para sa mga projects ko. Mabuti na lamang at scholar ako sa isang university sa Maynila. Wala naman pong reklamo si ate kahit na hindi gaanong kalaki ang kinikita niya. Lagi niyang sinasabi na gagawin niyang lahat para makabawi sa amin na pamilya niya, Papa Dudut.
baon mo. Ha? Binigyan mo na ako, di ba? Oo, pero dagdag mo na lang doon kasi nabanggit mo nung nakaraan. Diba sabi mo may project kayo? Baka maubos allowance mo kung dun mo kukunin. Kaya sige na, kunin mo na to. Wag na, ate. Anong wag na? Pagkakasyahin ko na lang yung binigay mo. Nakakaiya na rin kasi. At bakit ka naman mahihiya sa akin, ate mo ko? Kaya tanggapin mo na yan. Alam ko naman yun, pero may pangangailangan ka rin. May pinagkakagastusan kayo ng anak mo. Malaking bagay na nga yung sa'yo galing yung allowance ko eh. Dapat lang napagkasyahin ko yun. Responsibilidad kita, Errol. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Tsaka kahit papano naman, may naitatabi ako para sa amin ng anak ko. Ikaw na rin kasi nagbabayad ng mga bills natin dito sa bahay, ate. Tapos sagot mo na rin mga pagkain natin mula nung di na makapagtrabaho si Papa. Dapat siguro talaga ituloy ko na yung plano ko. Planong ano? Maghanap ng part-time job para makabawas na sa gastos mo yung allowance ko. Mag-working student ka? Oo, pwede naman yun kasi di naman mahigpit sa school namin. Pero kaya mo kaya? Si ate naman, syempre kakayanin. Ang ibig kong sabihin yung pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Demanding ang kolehiyo. Diyan pa lang sa kurso mo, inaabot ka pa nga na madaling araw kakaaral. Baka kapag nag-part-time job ka, mahati yung atensyon mo sa pag-aaral mo at bumaba naman yung grades mo. Hindi ko pa rin naman pababayaan yung pag-aaral ko. Alam ko, pero minsan madali lang yung sabihin. Pero kapag nagtatrabaho ka na, may punto na mapapabayaan mo pa rin yun. Tingnan mo ko, hindi na nakagraduate kasi pinili ko mag-asawa. Akala ko kapag nanganak ako, makakabalik ako sa pag-aaral. Makakapagtapos ako tulad ng pangarap sa akin ni na mama at papa. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang nakakapagod maging nanay. Hanggang sa nawala na lang din ako ng gana. Wala namang imposible, ate. Hindi pa lang siguro ngayon yung tamang panahon para bumalik ka sa pag-aaral. Pero darating ka rin dun. Pero sa ngayon, hayaan mo na rin ako na tulungan kang mapagaan yung sitwasyon natin kahit papaano. Alam ko rin na gusto mo lang tumulong na mapagaan yung pamumuhay natin. Na-appreciate ko yon, pero maniwala ka. Ang laki na nang naitutulong mo sa akin kasi nandyan ka. Nakikinig ka sa mga kwento at kadramahan ko sa buhay. Si Mama, siya yung nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Ikaw rin, inaalagaan mo yung pamangkin mo, kaya mahal na mahal ka nung batang yun eh. Wala ngang bukang bibig kundi ikaw. Pamilya tayo, ate. At ang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya nga hayaan mo na lang muna ako na makatulong sa pamilya natin. Diyan ka na lang muna mag-focus sa pag-aaral mo. Pag nakatapos ka na, magtatrabaho ka rin naman. Huwag mo madaliin yung bagay na yun. Tsaka kayang-kaya ko pa naman eh. Kaya bilib talaga ako sa'yo, ate. Sus, bolero. Alam mo, sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay, yung anak ko lang yung tama. Hinding-hindi ko pagsisisihan na dumating siya sa buhay ko at naging nanay niya ako. Kaya nga, araw-araw ako nagsusumikap sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Siya yung lakas ko, Errol. Pag nagkaanak ka na, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman kahit paano, ate. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Tapos ngayon, halos ikaw lang yung inaasahan namin. Lalo na sa mga gastusin natin sa bahay. Pangako, babawi ako. Kapag nakagraduate ako at nakapaghanap ng trabaho, ako naman yung tutulong sa'yo at sa pamilya natin. Salamat ha. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Walang anuman, ate. Mahal ka namin eh. At hindi ka namin kayang tiisin. Hindi ko lang alam yung gagawin ko nun kasi masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa maling tao. Malaki rin yung pagsisisi ko kasi sinuway ko nun sina mama at papa. Wala naman silang hinangad kundi mapabuti ako pero naging matigas ang ulo ko. Ano ka ba, ate? Tapos na yun. Hindi mo kailangan paulit-ulit na sisihin yung sarili mo. Salamat talaga, Errol. Pero kunin mo na kasi tong pera. Sige ka, pag hindi mo to kinuha magtatampo ko. Pambihira naman oh. Nang guilt trip ka pa talaga. Sige na kasi. Papadudot ganon ko kamahal si Ate Aida at hanga ako sa ipinakita niyang pagmamahal para sa anak niya.
Hindi ko po kasi may imagine yung hirap na pinagdadaanan niya lalo na at mag-isa lamang niyang tinataguyod ang pamangkin ko. Kaya naman, gano'n na lamang kataas ang respeto ko sa kanya. Proud ako sa kanya at sa lahat ng mga solo parent. Wala po akong ibang hiling noon kundi ang ingatan at gabayan siya ng Panginoon. Hindi lang kasi anak niya ang inaalagaan niya kundi kami rin ni na mama at papa. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para magbunga yung pagsasakripisyo ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate po ako bilang cum laude sa kursong secondary education. Nakapasa rin ako at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang pampublikong paaralan. Masaya po ako kasi natutulungan ko na po noon ang pamilya namin lalo na sa mga gastusin sa bahay. Hindi na rin po kasi nakabalik sa trabaho si Papa dahil sa kondisyon ng binti niya. Gumaling naman po siya pero hindi na niya kayang tumayo ng matagal tulad ng lagi niyang ginagawa noong nasa pabrika pa siya. Naging malaking dagok ang nangyaring yon para sa tatay namin pero hindi po namin pinaramdam sa kanya na pabigat siya sa amin. Kaya naman noong makaipon ako ng kaunting pampuhunan ay bumili ako ng isa pang makinang pantahi at mga tela para kay Papa. Tinuruan po siya ni Mama na manahi para mas madagdagan yung mga damit na shorts na binebenta nila. Nakakatuwa dahil kinahiligan naman yon ni tatay at naging bonding na rin nila yon ni Mama habang kumikita. Pero Papa Dudut, isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na masasabi kong nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Ma, ayoko pa pong mamatay. Hindi ka pa mamamatay, Aida. Tigilan mo nga yung kakasabi mo ng ganyan. Pati tuloy ako naiiyak na rito. Ate, tama si Mama. Hindi ka pa mamamatay. Alam ko naman na lahat tayo doon din ang punta pero ayoko pa, Ma. May anak ako. Kaya nga magpapagamot ka. Tama si Errol. Saka mas mabuti ng maaga mong nalaman yung sakit mo. Hindi yung kung kailan malala na. Anong mas mabuti doon, Ma? Malala na rin naman yung sakit ko. Tsaka ang mahal-mahal ng dialysis ko, alam nyo lang. Magkakanda kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Tapos, doon lang din pala mapupunta. Parang ang hirap naman tanggapin noon. Tutulungan ka namin, ate. Di ba, Ma? Tutulungan natin si ate. Oo naman. Kahit naman papano may naipon kami dun sa maliit naming negosyo ng papa nyo. Pero Ma, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Anak ka namin. Saka sabi mo ayaw mo pang mamatay, di ba? Oo naman po, kasi maliit pa yung mga anak ko. Kawawa siya kapag nawalan siya ng nanay. Kaya nga magpapagamot ka. Tutulungan ka namin ni Errol. Hindi ka na dapat mahiya kasi pamilya mo kami. Hay, ewan ko ba naman sa'yo't bigla mong naisip yung hiya-hiya na yan? Kung bakit kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga yung tinamaan ng sakit na to. Marami namang mga masasama dyan. Yung mga kriminal, sana sila na lang. Wala naman silang binubuhay na anak eh. Hindi rin kami makapaniwala na magkakasakit ka ng ganyan, ate. Akala kasi namin gagaling ka rin pag nakapagpahinga ka pero iba na pala. Nakakabigla talaga. Pero naniniwala ako na pagsubok lang to sa'yo ng Panginoon para maging mas matatag ka, anak. Kaya wag na wag kang susuko. Wag na wag kang magpapatalo sa sakit mo. Susubukan ko, Ma. Pero nahihirapan pa rin po kung tanggapin ito. Kasama mo naman kami, ate. Hindi ka mag-isang lalaban dyan sa sakit mo kasi nandito kami ni na Mama at Papa. Pati yung anak mo, hindi ka namin iiwan. Thank you, Errol. Hindi ko alam yung gagawin ko kung sakaling wala kayo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sundin mo lang yung sinabi sa'yo ng doktor.
Iwasan mo yung mga pagkain at inumin na bawal sa'yo. At magpagamot ka para bumuti yung pakiramdam mo. Para naman kayong doktor magsalita, Ma. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. At gusto kong alagaan ka kasi anak kita. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala. Kasi nandito kami para sa'yo, ate. Basta ipangako mo sa amin na lalaban ka. Para sa anak mo. Siyempre, marami pa kayong pagsasamahan. Nung nakaraan nga, nabanggit niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Talaga? Oo, nagkwentuhan kasi kami. Tinanong ko siya kung ano yung pangarap niya. Gusto niya raw maging piloto. Kasi gusto mo raw makasakay ng eroplano, kaya sabi niya, siya yung magmamaneho. Nakakatuwa talaga yung apo ko. Napakabibo. Kanino pa po ba magmamana yung apo niyo? Eh di sa tito. Ay nako. Akala ko sasabihin mo sa akin nagmana. Joke lang. Sa'yo talaga mana yung anak mo, ate. Sa akin lang pagdating sa kapugian. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ate Aida ang matinding takot noong sabihin niya sa aming may chronic kidney disease siya. At malala na yon dahil kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Pero higit pa roon yung takot niya dahil meron po siyang anak na maiiwan sakaling hindi bumuti ang kalagayan niya, Papa Dudut. Napakabata pa po ng pamangkin ko para maulila sa ina. Kaya naman ramdam namin ang matinding sakit at pangamba sa mga salita ni Ate Aida. Ang totoo ay nagpapakatatag lamang ako pero nadudurog na rin ang puso ko ng mga sandaling yon. Kaya nga kahit papaano ay ginagawa ko ang lahat para gumaan yung usapan namin. Sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin naman ang magdadamayan. Yun po ang laging sinasabi sa amin ni na Mama at Papa. Kaya naman napanatag ang loob namin ng kapatid ko. Pero alam ko na nandun pa rin yung takot sa puso ni Ate Aida. Bukod kay Mama, ako po ang kasakasama ni Ate sa mga dialysis niya. Ako na rin po ang nagsilbi niyang kanang kamay sa bahay namin, lalo na't marami na siyang mga bagay na hindi kayang gawin. Malaki po ang ibinagsak ng katawan ni Ate Aida, namayat siya ng sobra. Pero siya pa rin yung kapatid ko na positibo at walang reklamo. Hindi po nawawala ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa nakapagdesisyon po ako na handa kong ibigay ang isa kong kidney sa kapatid ko para madugtungan pa ang buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung una ay tinanggihan po ni Aida ang suhestyon kong sumailalim kami sa kidney transplant dahil maapektuhan noon ang kalidad ng pamumuhay ko. Sinabi niya sa akin na bata pa raw ako at marami pa akong pwedeng gawin na posibleng hindi ko na magawa sakaling maoperahan ako. Pero para sa akin lahat ng mga bagay na yon ay walang saysay kung mawawala siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at wala akong kayang hindi gawin para sa kanya. Kaya naman sa huli nakumbinsi ko po siya at ang mga magulang namin na i-donate kay ate ang isang kidney ko. Hindi ko na po i-detalye ang proseso pero naging successful naman po ang operasyon. Pero syempre under observation at strict monitoring pa rin po si Ate Aida hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ang katawan niya sa bagong kidney na meron siya. Ako naman ay sinunod ko lamang ang payo sa akin ng doktor at hindi rin naman nagtagal ay nakapag-adjust na rin po ako. Nakabalik na rin ako sa pagtuturo at masasabi kong wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko, lalo na noong nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla ng pangangatawa ng ate ko, Papa Dudut. Laging sinasabi ng mga magulang namin na pareho kami ng kapatid ko na biyaya sa isa't isa. Kaya naman masayang masaya sila, Papa Dudut. Kamusta na pakiramdam mo, ate? Mabuti. Pero masakit pa rin ang tahi ko.
nakatulog ka ba ng maayos? Oo, ikaw, Oo naman, ate. kanina ka pa ba gising? Oo, kanina pa. Tapos nagbabrowse lang ako sa Facebook habang natutulog ka. Ay, sabi pala ni Mama, uwi lang daw siya sa bahay kasi isasama niya anak mo pagbalik niya rito. Gusto ka na raw makita. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Gusto raw matulog dito. Mabuti nga, isang kwarto na lang tayo at may space pa naman dun sa upuan para sa mga bisita. Kaya nga ilang araw na rin tayo rito. Sana naman makalabas na tayo. Huwag kang magmadali. Dapat okay na talaga yung katawan natin bago tayo makalabas dito. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi, ang tagal-tagal ko nang nandito sa ospital. Akala ko nga hindi na ako makakalabas ng buhay dito Huwag mo naman sabihin yan. Akala ko lang naman. Nung operation day kasi, grabe yung kaba ko. Mukha lang akong kalmado pero kinakabahan talaga ako noon. Pero syempre, nagdasal ako na sana maging ligtas tayong dalawa. Lalo ka na kasi napakabuti mong kapatid. Salamat sa pag-donate mo sa akin ng isang kidney mo Malaking bagay yun para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung ginawa mo. Hindi naman ako naniningil kaya wala kang kailangang bayaran sa akin, ate. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Magkapatid tayo. Laging sinasabi ni na Mama at Papa na magtulungan daw tayo. Na magdamayan sa oras ng pangailangan. Kaya sinusunod ko lang yung bili nila. Ay, ako rin naman, natakot nung bago tayo operahan. Nagdasal din ako. Sabi ko, kung may mawawala sa atin, sana ako na lang. Wag na ikaw. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre, kasi may anak ka, ako wala. Kung mawawala ka, paano na lang yung pamangkin ko, di ba? Hindi porke wala ka pang anak, hindi na mahalaga ang buhay mo. Baliw ka talaga. Baliw na akong baliw. Pero buti na lang kasi mabait pa rin ang Panginoon. Wala siyang kinuha sa atin. Pareho niya tayong iniligtas. Isa pa, nagdasal talaga sina Mama at Papa para sa ating dalawa. Iba talaga yung kapangyarihan ng dasal ng mga magulang. Lagi tayong nililigtas. Kaya nga masayang masaya sila, ate. Ako rin, masayang masaya. Wala akong ibang hiling kundi maging maayos na yung pakiramdam mo. Yun din ang gusto kong mangyari sa atin. Para makabalik ka na sa pagtuturo. Malamang, miss na miss ka na ng mga estudyante mo. Miss ko na rin sila. Alam mo, proud na proud talaga ako sa iyo, Errol. Kasi tinupad mo yung pangako mo na makakagraduate ka. Tapos naging teacher ka at nakakapagturo na. Lagi kang pinagmamalaki ni na Mama at Papa. Siyempre, ganun din ako. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid na teacher? Marangal na propesyon kaya ang pagtuturo. Mahal na mahal ko ang pagiging teacher, ate. At masaya ako sa ginagawa ko. Pero nakakatawa lang kasi kahit ako mismo, may natutunan Ano naman yun? Tungkol sa unconditional love. Na may mga bagay pala akong kayang gawin hindi lang para sa mga magulang natin, kundi para sa'yo na rin kasi kapatid kita. Natutunan ko rin na sulitin yung bawat sandali. Magpasalamat sa may kapal, sa mga biyaya kahit na hindi madali yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin. Pangalawang buhay na natin to. At gusto ko yung gamitin sa mas makabuluhang gawain na kasama kayong lahat. I-enjoy naman natin yung buhay, ate. Tama ka. May natutuhan din ako sa nangyari. Dati ayoko na lagi nagpipicture kasi nakukornehan ako. Tanda ko nga na sinabi mo yan nung pinipicturan ko kayo ng anak mo nung kumain tayo sa labas. Sabi mo nga corny at tama na yung isa. Pero makulit ako. Gusto ko kasi maraming pictures. Oo, pero natutuhan ko na wala namang kaso yun. Kasi yung mga picture na yun naman pwede nating balik-balikan para ipaalala yung mga simpleng memories natin. At tulad mo, gusto ko rin mas enjoyin yung buhay. Papadudot nag-aral po si Ate Aida bilang virtual assistant at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho siyang muli. Less hassle po yun dahil nasa bahay lamang siya at hindi kailangang bumiyahe, papasok at pauwi mula sa trabaho.
Tapos nakakapag-bonding at naasikaso rin niya ang anak niya. Binigyan din po niya ng perang pangpuhunan ng mga magulang namin para makapag-expand ang negosyo nila. At yun na nga po yung tilahan at tindahan nila ng mga damit at punda sa Taytay, Tiangge. Doon na po nagsimulang umasenso ang pamilya namin dahil sa pagtutulungan namin. Lumipas pa po ang ilang taon at naging maayos po ang takbo ng lahat. Nagtuloy-tuloy ang mga biyaya na dumarating sa pamilya namin at sa kabuhayan namin. At walang hanggan po ang pagpapasalamat ng mga magulang namin sa Diyos. Lalo na sa pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon upang madugtungan ang buhay ni Ate Aida. At pagkatapos ay natupad din ang panalangin namin ni Mama na sana'y makatagpo si Ate ng isang lalaki na magmamahal sa kanila ng anak niya. At yon ay sa katauhan ng boyfriend niyang si Mike. Isang araw ay meron pong binalita sa amin si Ate Aida. Dahilan para lalo po kaming maging maligaya para sa kanya. Ma, nasan po si Papa? Ay nako, yung papa niyong yon ang aga matulog. Malamang nandun na sa higaan, naghihilik na. Teka, bakit mo nga pala hinahanap ang papa mo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sa amin mo na lang sabihin, ate. Oo nga, pakikinig naman kami ni Errol. O sige. Paano kung sabihin ko mag-aasawa ulit ako? Papayag po ba kayo? Ha? Ibig sabihin, nag-propose na si Kuya Mike? Oo at hindi lang, Aida. May pasuspense ka pa eh. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Malamang papayag kami. Nasa tamang edad ka na naman. Saka alam naming mabait at mapagmahal yung boyfriend mo. Ay, hindi ba, Errol? Opo. Ano na, ate? Nag-propose na ba si Kuya sa'yo? Tada! Oo. Tingnan niyo yung daliri ko. Ayan yung singsing oh. Tingin nga. Aba, oo nga. Tingnan mo yung singsing ng ate mo. Ang ganda, di ba? Oo nga, ma. Bagay na bagay kay ate. Pero kailan pa siya nag-propose? Kanina lang, dun sa date namin. Kaya pala tanong ng tanong sa akin tungkol sa kasal. Kung saan ko raw gustong ikasal. Kung sa simbahan, sa beach ba o garden wedding tulad ng mga artista. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi. Hay nako. Palibasa, yan yung bagay na hindi ginawa sa nung dati mong kinakasama. Kaya deserve na deserve mo yan, nak. Yung pakasalan. Thank you, Ma. Tama si mama. Masaya kami para sa'yo kasi nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo at sa anak mo. Yun bang makakasama mo habang buhay? Kasi pakakasalan ka at may plano para sa future nyo. Oo nga po eh. Masayang masaya po ko kasi dumating siya sa buhay ko. Hindi ko po akalain na mabibigyan pa ako ng second chance na magmahal ulit. Bonus pa yung kasal ko kaya excited na po ako. Excited na rin kami para sa'yo, nak. Siguradong matutuwa yung papa mo kapag nalaman na ikakasal na ang unika iha niya. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Siguradong iiyak yun pag nakita niyang nakasuot ka ng wedding gown. Sigurado po yun, Ma. Si Papa pa ba? Congratulations, Ate Aida! Congratulations, nak. Thank you, Ma. Thank you, Errol. Payakap nga po sa inyo. Naiiyak ako eh. Ay, bakit ka naman umiiyak? Wala lang po. Natutuwa lang. Payakap na po. Sige, yakap na. Errol, sumali ka rito. Sige na nga, kahit ang corny tingnan. Anong corny? Joke lang naman po, ma. Ay, ang lalaki na ng mga anak ko. Parang kailan lang ang liliit nyo pa. Basta mga anak, proud na proud kami sa inyo ng papa nyo. At mahal na mahal namin kayo.
Pagkalipas po ng 6 na buwan ay kinasal na si Ate Aida at ang boyfriend niya, Papa Dudut. Intimate garden wedding ang kasal at sobrang saya po ng kapatid ko. Masayang masaya din po ang mga magulang namin at napaiyak nga si Papa tulad ng inaasahan namin. Kahit naman ako ay hindi na rin napigilan ng pagiging emosyonal. Pero hindi ko lang pinahalata dahil baka tuksuhin nila ako. Wala pong pagsidla ng saya at pasasalamat sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakamit na ni Ate Aida yung happy ending sa piling ng lalaking mahal niya at mahal siya. Sobrang deserve niya ang ganong klase ng pakiramdam. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan naman po kaming pareho ni ate at syempre marami pong nagbago sa lifestyle namin, pero lahat ng yon ay sinunod namin para mas mapangalagaan at maingatan ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa amin ng may kapal. At kahit na malayo na kami sa isa't isa dahil sa ibang bansa na ako nakatira ngayon, palagi ko pa rin pong naaalala ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Hindi po naputol ang komunikasyon namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at marami pong salamat kung sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay namin. Sana rin po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless. Sa Barangay Love Story sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Aaron.